Sa mga ipinanganak noong 90s o sa madaling salita, mga batang 90s, marahil pamilyar lalong-lalo na yung mga kababaihan, no? Kasi kami Dragon Ball kami lumaki. Pero itong introduction ko, mga ipinanganak ng 90s, marahil pamilyar sa inyo ang kwento ng Snow White. Noong 1812, isinulat ito ng Brothers Grimm at kalaunan ay naging isa sa pinakasikat na fairy tale sa buong mundo. Dahil dito nagkaroon ito ng maraming adaptations mula sa animated hanggang sa nagkaroon ng live action, yung pinaka-recent na wala masyadong tumangkilik. Isa sa pinaka-iconic na eksena sa kwento ay ang Queen. Queen na stepmother ni Snow White na palaging nakaharap sa salamin at tinatanong, "Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all?" Sa bawat pagkakataon na sinasagot ng salamin ang katotohanan na si Snow White ang pinaka-fairest, mas lalong na-expose ang inggit at kasamaan ng Queen. Ang salamin ay hindi nagsisinungaling. Hindi nito pinupuri o binibigyan ng papuri ang Queen, Reyna. Sa halip, itinuturo nito ang isang mas maganda pa kaysa sa kanya. Now, tayo din naman ay gumagamit ng salamin. Marahil sa ating mga bags, may salamin tayo or maging sa wall din natin. Tinitignan natin ang salamin kung may dapat tayong ayusin sa ating pagmumukha or kung merong dumi. No? Sa madaling salita, ang salamin ay nag-expose sa kung ano ang nasa sa ating sarili. Ngunit, kailanman ang salamin ay hindi ginagamit or hindi nagfa-function upang maglinis ng ating mga itsura. Hindi nito function na maglinis. Kung nais nating linisan ang ating mga sarili, ang ginagawa natin sa salamin ay gumagamit tayo ng ibang agent. Diba? Sa madaling salita, itinuturo tayo ng salamin sa ibang bagay na hindi yung salamin para linisin ang ating mga sarili. Gaya ng Queen, nais niyang makahanap ng justification sa harap ng salamin na sana ay sabihin nito na siya ang fairest of them all. Ngunit hindi iyon kailanman gagawin ng salamin. Sa parehong paraan, kailanman ay hindi sasabihin ng batas ng Diyos na tayo ay matuwid. Subalit, mahalagang mapansin ito. Mahalagang mapansin natin, tuwing tinatanong ng Queen ang salamin kung sino ang pinakamaganda, palagi itong nagtuturo sa isang mas dakila kaysa sa kanya. At gaya rin ng batas ng Diyos, hindi lamang nito tayo hinahatulan o sinasabihan na hindi tayo yung fairest. Itinuturo din tayo doon sa mas higit sa atin, ang ating Panginoong Hesukristo. At dito pumapasok ang punto ni Pablo. Ang kautusan, tulad ng salamin, ay hindi kailanman magde-declare sa atin na tayo ay matuwid. Sa halip, lalo nitong inilalantad ang ating mga kasalanan at kakulangan. Kaya sinabi ni Pablo, through the law, sa pamamagitan ng kautusan, ako ay namatay sa kautusan. Through the law, I died to the law, sapagkat nang matupad ng kautusan ang kanyang layunin or function or purpose na hatulan at patahimikin tayo, itinuturo nito tayo palayo sa ating sarili pero patungo kay Kristo. Sa Kanya lamang tayo mabubuhay, sa Diyos lamang tayo mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo. At bilang review, last time, Paul exposes Peter's hypocrisy at ang rason bakit si Peter ay nag-act out of pagka-ipokrito or hypocrisy is because of the fear of men. Dahil sa takot niya sa mga
circumcision party, pangkat ng pagtutuli. The same reason, katulad din ng rason kung bakit dinenay niya si Jesucristo 3 times. Dahil din sa takot sa mga tao. Pero pinaalala na nalaman at natutunan natin na ang ginawa ni Pablo para i-rebuke si Pedro ay hindi lamang siya nag-appeal sa pakiramdam ng mga mananampalatayang hintil. Although po pwede niyang gawin yun, no? Na mag-appeal si Pablo na, Pedro, bakit mo naman ginawa yun? Nasaktan yung mga kapatid natin ng mga hintil dahil lumayo ka sa kanilang table fellowship. Pwedeng gawin ni Pablo yun, ngunit hindi niya yun ginawa. Bagkus ang appeal lamang ni Pablo ay yung bagay na alam na mismo ni Pedro. Nang sa ganon is maalala ni Pedro at ma-refresh siya sa tinatawag na doktrina ng Ebanghelyo na justification by faith o pag-aaring ganap sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo. So Paul have chosen to confront Peter of his hypocrisy using the very thing, the gospel message, Peter already knows and agrees and even preaches to the Jews. At sa ating teksto ngayon, ito pa rin ay pagpapatuloy sa komprontasyon ni Pedro kay Peter. Nagpapatuloy yung context dito, pero iba yung kanyang emphasis. Kung sa verse 16, ito ay mukhang abstract lamang na sinasabi ni Pablo na we are justified by faith. Dito ay mas nilaliman ni Pablo ang kanyang paghahayag ng mga detalye para kay Pedro. At para na rin siguro ay assume, naririnig ito kasi public ito eh. So public din yung rebuke. Naririnig ito ng mga pangkat ng pagtutuli at naririnig din ito ng pangkat ng mga hintil na mananampalataya. And imagine yung mararamdaman din ni Pedro. No? Pero hindi ipinakita sa text na umatras si Pablo at kinonsider niya yung maaaring maramdaman ni Pedro nung mga oras na yon. I believe, kinonsider yon ni Pablo. Hindi manhid si Pablo at mas lalong hindi rin tyrannical si Pablo. Si Pablo, kinonsider niya yung mararamdaman ni Pedro for sure. Pero makikita natin, di ba sa chapter 1, sinabi ni Pablo doon na mas greater yung kanyang pag-seek na ma-please, maparangalan ang pangalan ng Diyos kesa sa tao. Ito ay kabaliktaran sa ginawa naman ni Pedro na sa pamamagitan ng pag-exclude niya, pag-separate niya ng kanyang sarili sa pangkat ng mga hintil at pumunta siya sa pangkat ng mga Hudyo, ito ay kabaliktaran sa ugali na in-exercise ni Pablo. Hindi na bumalik si Pedro. Nasa harap kasi siya nung nakaraan. At sa verse 17, gumamit naman si Paul ng isang rhetorical device dito sa text natin. Gumamit siya ng isang rhetorical device na tinatawag nating diatribe. Familiar kayo doon? Diatribe. So, ang diatribe po ay isang Greco-Roman rhetorical method where the speaker anticipates objections. So, siguro magiging familiar kayo dito dahil palagi nyo itong naririnig kay Pablo. And sometimes, or maybe oftentimes, bakit ba palaging ginagamit ito ni Pedro na nagtatanong siya, nag-a-assume siya ng isang question na hindi naman i-raise ng kanyang mga hearers or ng kanyang mga ina-address. So, ang tawag doon is diatribe. Ibig sabihin ng diatribe is where the speaker anticipates objections and voices them in question form, answers them decisively, and then rebukes or refutes the faulty reasoning behind them. Nag-a-assume si Pablo ng mga maaaring katanungan ng mga taong or mga audience niya, and then pagkatapos niya i-assume yun, and then tsaka niya i-address, i-refute at i-rebuke. Dahil hindi naman all-knowing si Pablo,
Pero siguro sa mga time na yon, nakikita niya sa mga mukha ng kanyang mga audience, nakakunot siguro yung mga noo nila. And then, si Pablo bilang puspos ng banal na espiritu ay inaddress yung bagay na iyon. At yun yung nakasulat mismo sa ating Biblia. Now, magkaroon lamang tayo ng survey sa ilang mga talata patunay doon sa tinatawag nating diatribe sa Romans 6 verse 1. Sabi ni Pablo, "What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? May it never be." No? Wala namang siguro, wala sa context na may nagsasabi doon na, Pablo, edi magkasala na lang tayo. Wala naman nag-raise ng ganun, pero si Pablo ni-raise yung ganong question. Sa Romans 9:14, "What shall we say then? That the law is sin, na ang batas ay kasalanan? Huwag nawang mangyari," sabi ni Pablo. At sa text natin ngayon, verse 17, "Is Christ then a servant of sin? Certainly not." Hindi lingkod or nagmi-ministry ang ating Panginoon sa Kristo sa kasalanan. Kaya sabi ni Pablo, certainly not or absolutely not. Huwag nawang mangyari. Tinatawag rin natin ang ganitong uri ng pagtatanong ni Paul as a rhetorical question. Pag sinabi namang rhetorical question, ito yung meron kang tinatanong pero meron lang siyang isang absolute na sagot. For example, pogi ba si Kuya Jordan? So, alam niyo na kung ano yung sagot. Okay? So, Paul asked this question to Peter because through Peter's hypocrisy, although walang verbatim na affirmation that Christ is a servant of sin, ito ay nagli-lead sa ganong logical implication. Sinabing logical implication, ito po ay nagdadala sa ganoong rason. Sabi sa verse 17, "But if, while seeking to be justified in Christ, and have been found sinners by the Jews, is Christ then a minister of sin? May it never be." And then Paul continues, and I imagine Paul used this phrase, "Christ is not a servant or minister of sin. It's the other way around." Ito ay other way around. Rather, if I build, sabi ni Pablo, "Rather, if I build what I have once destroyed, I prove myself to be a transgressor of the law." Kung itatayo kong muli ang bagay na itinakwil ko na, isinet aside ko na, then ang sinasabi ni Pablo, ako ay nagkakasala. Transgressor of the law. So in principle, makikita kaagad natin dito na hindi nakasalalay sa pagtingin ng ibang tao ang katotohanan ng Kristyanismong pananampalataya. It will remain true no matter what. Ito ay mananatiling totoo kahit anong mangyari, no matter kung anuman ang magiging opinion ng mga tao sa atin. Kung may dadaan dyan at magsasabing nag-iingay sila, hindi nila itinuturo yung tama, it doesn't matter kung ano yung sabihin nila. Mananatiling totoo ang ebanghelyo kahit sabihin pa ng mga Jews na ang ipinapangaral natin ay ebanghelyo at pinaparatangan nila sila Pablo noong mga sa time nila na sila ay transgressor of the law. Sabi ni Pablo, hindi, it's the other way around. Sila ang nasa kasalanan at hindi tayo. So for the circumcision party, maaari na ang maging tingin nila sa justification by faith is transgression of the law. But for Paul, no, it's the other way around. Paul is telling Peter that the gospel he embraces have already destroyed the old system he once grasped. And if Paul is now trying to rebuild that old system as a means sa kanilang pag-aaring ganap or justification, then they become transgressors of the law. And Peter's action implies, yung ugali ni Peter o attitude ni Peter implies that he is now trying to rebuild
yung dividing wall of hostility ng Jews and Gentiles na sinira na ng ating Panginoong Jesucristo. Wala nang distinction itong dalawang ito. Wala na ring division itong dalawang ito. Pareho ang Hudyo at mga Hintil sa pananampalataya nila kay Kristo. They are united in Christ. Wala nang makakapagsabi na mas matuwid at high class ang mga Hudyong mananampalataya at ang mga Hintil tayo, mga lower class na Christians. Hindi. Pareho-pareho tayong equal footing. Number 1, makasalanan, transgressor. And number 2, kung mananampalataya, justified in Christ. United in Christ. Kaya ang purpose ng ating pag-aaral ngayong umaga is to understand that seeking justification by the law would render Christ's death in vain. Sa paghahanap natin ng katuwiran sa pamamagitan ng kautusan, ang nangyayari ay nagiging walang makabuluhan ang pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. While justification by faith, ang pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, ito naman ay nagmamagnify sa purpose ng kamatayan ni Kristo. At ang mensahe po natin ngayong umaga, seeking justification by the law intensifies our transgression before God, while seeking justification by grace secures our justification before God. Therefore, only by dying to the law, we can seek true justification and live to God. Sa Tagalog, ang paghahanap ng katuwiran sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ay nag-i-intensify lamang, nagpapagrabe, nagpapabigat ng ating kasalanan sa Diyos, habang ang paghahanap naman ng katuwiran sa ating Panginoong Hesukristo, ito ay nagsesecure ng ating katuwiran sa Diyos Ama. Kaya kailangan nating mamatay sa kautusan para magkaroon tayo ng tunay na buhay sa ating Diyos. Sa dalawang punto, number 1, dying to the law, and second, living to God. Para sa unang punto, sabi sa Galatians 2:19, for through the law I died to the law. To get the context of the Old Covenant, let me quote yung book na The Mystery of Christ. Sabi dito, the covenant God made with Israel through Moses is a giant expression of what begins with Abraham in circumcision. As for Abraham and his descendants, they will keep the covenant and they will be expelled from it. The Mosaic covenant lays out laws and tells Israel that if they obey, it will go well with them in the land. If they disobey, they will be exiled. The Abrahamic covenant therefore anticipates the Mosaic covenant. The scope of both covenants is identical. Life in Canaan, as is the people to whom the covenants apply, the offspring of Abraham, and then Abraham's covenant establishes the covenantal kingdom foundation, and then Moses' covenant plays out in it and expands upon it. So sa Old Covenant po, sa madaling salita, masasummarize natin itong sinabi dito sa Mystery of Christ na sa Old Covenant, ang kanilang pinaka-prinsipyong ipinamumuhay ay masasummarize natin into 4 words. Do this and live. Gawin mo ito upang ikaw ay mabubuhay. Now, assume the opposite. Kapag hindi mo ito ginawa, ikaw ay mamamatay. But Paul was very aware that he could not attain perfect obedience to the law, particularly yung 10 Commandments. Walang sino man ang kayang mag-perfect sa atin. And in seeking justification through the law only intensifies our transgression. Sabi sa Romans 3:20, through the law,
comes the knowledge of sin. Kailan natin nalaman na tayo ay makasalanan? Noong natuklasan natin yung mga set of commandments ng Diyos. And yung mga bata, ang mga bata, relative sa kanilang age, yung knowledge nila sa kasalanan. Kaya even yung pag-validate natin sa disposition ng mga bata when it comes sa kanilang kaalaman, and to also assess kung sila ba ay meron ng pananampalataya kay Kristo even in their young age, yan po ay ipinaparallel natin sa kung ano yung kanilang kaalaman sa kasalanan. Hindi tayo nagbibigay sa kanila ng tanong na, okay anak, ano ba ang covenant of redemption? Paki-articulate naman sa akin, anak, ng justification by faith. At kapag hindi mo yan na-articulate, anak, hindi ka ligtas. No? Relative sa age ng mga anak natin. And ang ganda lang na ganun pala. No? Ang sarap malaman na ganun pala itinuturing. At of course, kay Pastor Eli ko lang din natutunan yung mga bagay na yan. Therefore, the more knowledgeable a person becomes in the law, the more clearly that person comes to know his own sin. This is why Paul's statement, for through the law I died to the law, makes sense. Ang purpose pala, the purpose of the law was never to give life. It confronts us with how sinful we are and how righteous God is. So twofold. Yung batas ng Diyos, hindi tayo binibigyan ng buhay nito. Ito'y ginajudge tayo, kinokompronta tayo sa ating kasalanan. And number 2, ito ay nagpapakita ng katuwiran ng Diyos. The law pronounces judgment. It condemns the guilty. It does not justify. Hindi tayo inaaring matuwid nito. It silences every mouth before God. Kapag nakikita natin yung 10 commandments, teka lang. First commandment pa lang, sablay na ako. At malinaw yung sinasabi ng salita ng Diyos na masuway mo yung isa ay nasuway mo yung lahat. That is why there is a necessity for someone like Paul, including us, to die to the law. And that means of dying to the law is none other than through the law itself. Sa pamagitan ng batas din. Because only in and through the light of the law, yung liwanag ng salita ng Diyos sa pamagitan ng 10 commandments, only then, may kita natin yung ating mga kasalanan. Ang gandang illustration yung ginamit ni John Piper na yung mga puso daw natin ay parang merong mga ipis. And then, nung binuksan yung ilaw, di ba, anong reaction ng mga ipis? Ang ginagawa ng ipis ay nagpupulasan sila, nagtatago sila kung nasaan yung madilim. Pero minsan yung mga ipis ay kita natin at maliwanag, but still, the analogy works. Doon sa isang bahay siguro or room na matagal nang hindi iniilawan tapos biglang iilawan mo. And I think ganun yung laman ng puso natin before tayo magkaroon ng pananampalataya kay Kristo. Isang madilim na puso na walang liwanag. Ngunit nung nabasa natin, yung batas ng Diyos, ipinakita, kahit nare-resist natin ito, kahit na hindi pa natin ito tinatanggap, still, nagbibigay na kaagad ito ng liwanag and kino-confront na kaagad nito ang pinakamasamang tao sa mundo na siya ay makasalanan. Ganon. So, therefore, walang problema sa batas. No? Walang problema sa batas. Tayo yung may problema dahil tayo ay makasalanan. Hindi natin kaaway ang batas dahil may problema yung batas. Naging kaaway natin yung batas dahil tayo ay makasalanan dahil sa ating kasalanan. So anong ibig sabihin ng to die to the law? It means ceasing to rely on the Mosaic law for justification and recognizing the law's inability to save.
Hindi tayo ililigtas kailanman sa pamagitan ng batas, na susundin natin yung batas and then, Lord, kailangan masunod ko tong 10 Commandments perfectly by this month. Kailangan walang sablay. Sumablay ka kagad. Sige, isang linggo na lang. Sa loob ng isang linggong ito, kailangan masunod ko itong batas. Salvation by grace through faith alone ay hindi uri ng pagsisik ng justification sa law. And how does someone die to the law? Ang picture na pinakita ni Paul dito is his union with Christ in crucifixion. And in that moment, Paul's old self died on the cross with Christ. So through the law, sabi ni Paul, I died to the law. Paano nangyari yun? Sa pamamagitan daw ng kanyang union with Christ sa cross. And how is that possible? Paano yun? Di ba nauna yung kamatayan ni Kristo before pa naman na-convert si Pablo sa pamagitan ng pananampalataya? And bear with me, no, this is highly theological para sa atin na nagpapaumpisa ng gawain dito. The answer lies in our applicatory union with Christ. Ito yung pangyayari when the Holy Spirit applies the redemptive work of Christ on the cross. Only then do we realize that our old self was crucified with Christ 2,000 years ago. Nung ikaw ay nanampalataya ngayong 2025, doon mo lang na-realize na kaya ka pala nanampalataya ngayon dahil yung ebanghelyo na narinig mo, kumilos yung banal na Espiritu at in-apply niya sa iyong puso yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo 2,000 years ago. Yung kasalanan mo pala kasamang ipinako doon sa cross. At na-realize mo lang yun nung ikaw ay nanampalataya na. Bakit? Kasi binigyan ka ng liwanag ng banal na Espiritu dahil sa Ebanghelyo. Dahil sa Ebanghelyo. We know that our old selves were crucified with Christ so that sin might lose its power. Sabi sa Romans 6, we know that our old selves were crucified with Christ so that sin might lose its power in our lives. We are no longer slaves to sin. For when we die with Christ, we were set free from the power of sin. We have been set free from the power of sin. Sabi ni John Piper, when Christ died, He died for you. He bore your punishment, and you die with Christ. And in a sense, then, it's right to think, my death with Christ was my punishment for my sin. Ang ganda ng sinabi ni John Piper dito. So that when I rise from the deadness of my sin with Christ and walk in the newness of life, I walk as a justified person who is no longer guilty in the court of heaven because I have been executed capital punishment for my sin in Christ. Nung namatay daw si Kristo, yung kamatayan ni Kristo ay yung capital punishment natin. At hindi na natin yun dadanasin pa. Dinanas na yun ng ating Panginoong Hesukristo. When Paul said he was crucified with Christ, hindi lamang ito isang theological na statement. So bilang challenge, when Paul said he was crucified with Christ, hindi lamang ito isang theological statement at mas lalong hindi ito lip service lamang. Ito ay practical din dahil pinatunayan niya mismo sa kanyang Christian living. At gaya ni Kristo, si Pablo nakaranas din ng maraming trials, persecution,
and suffering. Yet, hindi ito nag-cause sa kanya para mag-compromise sa gospel na pinangahawakan niya. Paul's life shows that being crucified with Christ is not just a doctrine to profess, but a reality to live all the days of his life. If this was Paul's reality, kung ito ay realidad kay Paul, then this should also be our reality. Unlike Paul, tayo ay nasa mas masagana at mas maayos na pamumuhay. Hindi natin maikukumpara yung buhay ni Pablo nung time niya sa buhay natin ngayon. Look at us. Meron tayong live streaming, meron tayong internet, may electric fan tayo, no? Hindi na tayo pinapatay dito sa Imus sa pagpoprofess ng ating Christian faith. But sadly, Christian in today's generation are so soft, napakalambot. We don't expose sin and evil the way Jesus and the Apostle Paul during their time. Alam niyo mga kapatid, sometimes or maybe oftentimes, the wicked prosper because we Christians let them. That sometimes or oftentimes, yung kasamaan nagpo-prosper dahil din mismo sa mga Kristiyanong nananahimik. Our remaining sin sometimes succeeded because we let them prosper. But I believe, although Peter's hypocrisy succeeded for a moment, but it did not prosper because Paul did not let him. Merong kapatid na handang magsabi kay Pedro para hindi mag-prosper ang kanyang kasalanan. Yes, nag-succeed yung kasalanan for the meantime. Kasalanan ni Pablo. Pero dahil may isang kapatid na handang magsabi ng katotohanan regardless sa kung anong mararamdaman ni kapatid. Ganun ang commitment natin sa isa't isa. Paul was a good brother's keeper kay Peter. And like Paul, we must be the kind of brother's keeper who does not waver or compromise and is willing to confront our brother in his fault so that his sin will not prosper in his life. Sometimes it may succeed. But mga kapatid, mahal natin yung isa't isa. We must not let our brother, the sins of our brothers, prosper. Granting that you have done this sa itinuturing mong kapatid, you wanted to keep him and you showed him love and compassion at nag-apostate pa rin siya. Ang question, nag-fail ba ang pagiging brother's keeper mo sa kanya? No. He was never your brother in the first place. Sa kanyang pag-alis, you have protected your other brothers inside na hindi ma-influence ng kanyang hypocrisy. He was never your brother. He was just honest about his hypocrisy. At kung naalala ninyo yung lesson natin, nung nakaraan, yung hypocrisy ni Peter, ito ay nagdala, 'di ba, sa ibang mananampalataya kasama si Barnabas na mag-compromise sa ebanghelyo. And kung ang mga apostate ay hindi aalis sa loob ng iglesia, baka meron pa silang maimpluwensyahan. So, hindi nawalan ng saysay yung pag-exercise mo ng brother's keeper even doon sa tinuturing mo previously as a brother and then nag-apostate. Hindi na sayang yun. Bakit? Kasi yung gospel na palagi niyang re-resist linggo-linggo, hindi na ma-contain ng kanyang puso. Kumawala na siya doon. He wants to be free sa mundo. And alam natin na ang totoong freedom ay sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Para sa pangalawang punto,
living to God. Galatians 2:19, I died to the law so that I might live to God. Ngayong nalaman natin that only by death to the law we can live to God. Ano naman ang ibig sabihin ng in order that I might live to God? Ang ibig sabihin ng phrase na ito is wala nang iba kundi living by faith. I might live to God is living by faith. I died to the law, in paraphrase, in order that I might live by faith. But living by faith becomes a reality only through our, again, yung binanggit ko kanina, our applicatory union with Christ by the power of the Holy Spirit. We do not only realize that we were crucified with Christ, yun yung unang aspeto, we also realize that we also rise with Him. Sa unang point, na-realize natin that we were crucified with Christ 2,000 years ago. Pero dito sa second point, hindi lamang yun yung nakita ng isang mananampalataya na kinilusan ng banal na Espiritu, in-apply ang redemption ni Kristo 2,000 years ago sa kanyang buhay. Hindi lamang niya nakita yung kanyang kamatayan kasama ni Kristo. And yung punishment na natamo ni Kristo, hindi niya lamang nakita yon. Sa ating pangalawang punto, nakita din ng isang mananampalataya yung pagkabuhay niya. Nung nabuhay si Kristo, ikaw din ay nabuhay. Ikaw din ay nabuhay. And our baptism is the perfect picture of our union with Christ. Sabi sa Colossians 2:12, for you were buried with Christ when you were baptized, and with Him you were raised to new life because you trusted the mighty power of God who raised Christ from the dead. And so in our spiritual resurrection, ito ay tinatawag na regeneration, pagiging born again, we rise through faith. And in rising, it is no longer us who live, sabi ni Pablo. It is no longer us who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in this earthly body, yung sinasabi ni Paul na in the flesh, in this earthly body, I live by faith in the Son of God. Para mas lalo nating maunawaan, no, in the covenant of redemption, ito po yung pangyayari before palalangin ng Trinidad na Diyos ang universe. So in the covenant of redemption which took place in eternity past, the Father chose a people and united them to Christ. Pumili ang Diyos Ama ng mga tao na i-unite sa Tagalog, no? I-unite niya kay Kristo. Pag-iisahin niya kay Kristo, tawag natin doon ay united in Christ in election. Therefore, in the once-for-all event of the cross, the eternal Son of God, born under the law, obeyed perfectly even to the point of death when He died. Nung siya ay namatay on our behalf, for all whom the Father has chosen, at that moment, we believe the Holy Spirit applies Christ's redemptive work accomplished on the cross to us, mediated through the gospel message. For before the gospel became a message, it was first an event that took place in history. So yung concept ay napakadali lang. Yung Diyos Amay pumili in eternity past na i-unite kay Kristo, yun yung election, union with Christ in election. And then nung namatay si Kristo, yung pinili ng Diyos Ama na unite kay Kristo in election, sila naman yung pinagbuhusan at binayaran ng buhay at dugo ni Kristo doon sa cross. And the moment na nanampalataya ka, doon mo lang na-realize na ikaw pala ay kasama doon sa redemptive act
ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya no wonder kung bakit nasabi ni Paul sa verse 20, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself up for me. Sabi sa 2 Corinthians 5:22, the Father made Christ, who knew no sin, to be sin on our behalf, so that tayo, you might become the righteousness of God in Him. And Romans 5:8, and that He loved us while we were still yet sinners, Christ died for us. At sa pag-ibig ni Kristo sa atin, hindi dapat tayo ang ma-exalt. Hindi dapat tayo ang ma-exalt, kundi siya. Ang highlight ng pag-ibig ni Kristo ay hindi tayo, kundi si Kristo mismo na may pag-ibig na hindi nagbabago at hindi nagmamaliw. Now it makes sense yung sinasabi sa Romans 5:8 na and that He loved us while we were yet sinners because Christ died for us. And if Christ died for those people in hell too, tama yung sinasabi ni Paul, Christ's death is in vain. Nawalan ng kabuluhan ng kamatayan ni Kristo. Therefore, mga kapatid, the Mosaic Covenant saved no one. Hindi ito nagliligtas. Yung batas ay hindi nagliligtas. In fact, it intensified covenantal judgment upon Israel, which is why Paul calls it as a ministry of death. Sa Corinthians, it governed life in the land, but not eternal justification. All the saints from Adam until today have been saved only through Christ, the mediator, tagapamagitan ng bagong tipan. The Mosaic Covenant could not cleanse the conscience. Hindi ito nililinis ang ating mga konsensya. Tanging ang dugo lamang, the blood of the new covenant. Ito lamang ang naglinis ng ating mga konsensya. At bilang mga mananampalataya, meron tayong kailangang i-mortify na kasalanan. Oftentimes, no? Dito sa context natin, nakita natin dito na natisod si Barnabas dahil kay Peter. Oftentimes, naha-hijack ang salitang tisod sa usapang Christian liberty to equate as being merely offended. While it is true na may offense naman talaga nakukumit yung isang taong nakatisod sa kapatid, pero hindi lahat ng offense ay equivalent sa pagkatisod. Simply means, yung tisod, simply means ginawa mo ang isang bagay na against sa conscience mo dahil sa impluwensya ng isang kapatid. Sa case ng ating text, natisod ni Peter ang mga mananampalataya gaya ni Barnabas. And I believe after ng confrontation na ito, for sure may nangyaring reconciliation. I am also certain na nagkapatawaran sila at nag-exercise pa rin ng reparation si Peter sa mga Christians na natisod niya noong time na ito. And I also believe na once nag-exercise ng reparation si kapatid, ito ay mararamdaman ng taong na-offend niya. Because reparation is the fruit of repentance. Reparation is the tangible means, tangible expression of a repentant heart. Hindi lamang ito isang abstract na virtue. Reparation is an effort to repair the damage ng destructive effect ng sin. Sa case dito sa Antioch ay ang sin ng hypocrisy ni Peter. Therefore, mga kapatid, without reparation, as the tangible expression of repentance, hindi mo ma-justify ang iyong repentance towards your brother. Or could it be that you have an unrepentant heart in the first place? At tinatago mo lang ang unrepentant heart mo
sa pamamagitan ng play acting like crying and saying sorry. Huwag nawang mangyari, no? At kung ikaw naman ang nasa side ng natisod, kung naramdaman mo naman ang repentance ng kapatid mo through reparation, naway ipakita mo sa kanya ang tunay na pag-ibig through your forgiveness. Yung love na hindi kailanman nagkikip ng records of wrong. Yung love who is willing to believe and hopes in all things. Yung love na hugis cross. Kaya bilang gospel cure, every time na tayo ay nagkakasala, ang kasalanan natin madalas nangungusap sa atin na hindi na tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Hindi na tayo makakabangong muli. But take comfort, mga kapatid. Tandaan natin na hindi lang tayo nagkaroon ng godly inclination because of our new heart, but because of our justification in Christ. We also have this new disposition sa mata ng ating Diyos Ama. Sa tuwing tinitignan tayo ng Diyos Ama, He can confidently say, "You are righteous. You are righteous." Now, if your sin is reminding you of your past, remind yourself that sin will have its end in the future. Christ will put an end to our sin once and for all. And the last enemy that Christ will destroy is death. So take comfort sa katotohanan na yan. Christ not only lived in our place, He also died in our place. Salamat sa Diyos dahil hindi sa pamamagitan ng works of the law tayo ay inaring ganap. Sabi ni Pablo sa verse 21, if we could be righteous before God through law keeping, then the grace of God is invalidated, or ito ay without purpose. But since justification, ang pag-aaring ganap sa atin is sa pamamagitan ng pananampalataya, therefore, Christ's death is not in vain. Christ's love for us is not in vain. My union with Christ and your union with Christ is not in vain. My life to God and your life to God is not in vain. All the blessings we receive in the new covenant is not in vain. Our Lord's Day worship today is not in vain. What a comfort. What a joy. Pero sa mga wala pa kay Kristo, walang joy at wala ring comfort. Sino ang makakapag-vouch sa iyo para sabihin ng Diyos Ama sa inyo na kayo ay matuwid? Oo, mapagbigay ka, matulungin sa kapwa, maayos ang reputation sa kapitbahay, excellent sa workplace, mataas ang grade sa school, you name it, author ng book. Pero sabi sa Matthew 16:26, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay. Kahit anong pagdeklara mo sa iyong sarili na ikaw ay matuwid at wala namang inaapakang tao, hindi yan sapat para maging matuwid ka sa harapan ng Diyos Ama. In fact, lahat pa ng sinasabi mong good works mo ang magdadala palalo, hihilahin ang iyong paa papuntang eternal na destruction. Si Kristo lang ang kayang mag-vouch sa iyo. Kung tatalikuran mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at ituon mo ang iyong pagtitiwala sa namuhay ng matuwid at perpekto ang ating Panginoong Jesus. Lumapit ka sa Kanya. Ngayon na, baka bukas ay huli na ang lahat. O baka mamaya, baka huli na ang lahat para sa iyo. At bilang challenge at application, bilang mga mananampalataya,
na namatay na sa kautusan at nabuhay na sa Diyos, ano na ngayon ang function ng kautusan sa atin? Mga antinomians ba tayo? No, we're not. Well, fully abrogated na ang Mosaic Covenant. At hindi ka naging Christian, hindi ka nagiging part ng Christianity sa pamamagitan ng pagtutuli. At tapos na rin ang sacrificial system. Pero nagpapatuloy maging valid ang moral law ng Diyos. Yes, we have already died to the law, but we did not die to the law in order to become lawless or to live lawlessly. We died to the law so that in living to God, we might live in accordance to the law. We died to the law to live lawfully as members of the covenant of grace. Obedience to the law is an expression of love. Sabi ni Kristo, if you love me, keep my commandments. The law is not the means of our justification, but the ultimate basis, the ultimate standard, and guide for our sanctified living is none other than the moral law itself. Therefore, the proper use of the law, then, is not for our justification, but for our sanctified life. Walang makakapag-claim na siya ay obedient sa Diyos kung siya naman ay isang antinomian. Remember, the moral law, the Ten Commandments, is the reflection of the holy nature of God. At ang moral law ng Diyos ay hindi lamang para sa mga Christians exclusively. Ito ay binding sa lahat ng spheres ng buhay ng tao. Family, church, and state, because Christ is King. Si Kristo ay hari. Kaya kahit anong pagmamataas ng mga tao sa mundong ito, hindi sila ang ultimate standard. They too will bow down kahit gaano pa sila ka-unwilling. They will be forced to bow down to King Jesus. Kung hindi ngayon, sa future. Therefore, mga kapatid, as we advance the gospel, we call evil as it is and urge people to repent sa kanilang kasalanan or perish. Bow the knee to Jesus Christ or perish, because Christ is King. At bilang pangwakas, unlike the queen na stepmother ni Snow White, she was not delighted in what the mirror revealed to her. But for us, when we look into our eternal mirror, the Ten Commandments, we are led not into despair, but to delight in the beauty of our King, Jesus Christ. At ang sarap sabihin at lumabas sa ating bibig yung confession na sinasabi sa Psalms 119:97. Oh, how I love God's law. It is my meditation all the day. Tayo ay manalangin.